Our verse for today is in John chapter 9, verses 1 to 5. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed on him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. That's it. Hindi ko na-gets po. Ulitin ko. Hindi. Bakit nga ano? In example yung bulag. Nga. Ano ba ang pwedeng gawin pag gabi? Pumikit kayo, may magagawa ba kayo? Wala. No. Wala, di ba ang hirap? Sabi diyan, in your darkest day, our Lord is our light. So, in example lang sa kanya na... Yung light. Yung blind, parang sinasabi lang dito, anak, na Ginagamit siya para... minsan kasi, di ba, pag may pinagdadaanan tayo sa buhay, iniisip natin na baka may mga nagawa tayong hindi maganda or baka lumipat sa atin yung mga ginawa ng magulang natin dati in the past, kaya tayo ang naghihirap ngayon, di ba? May mga ganun. Pero sinasabi dito sa DBS natin ngayon, binibigyan tayo ng panibago or bagong perspective when it comes to paano ba? Accepting our struggles in life. Okay? Sinasabi dito na God used struggles in life or yung mga nangyayari sa buhay natin because so that the works of God might be displayed in Him. So, ibig sabihin, para ma-glorify tayo or ma-glorify natin ang Panginoon sa buhay natin. Alam nyo ba, yung mga taong addict na mga nasa tawag nito dali, sa rehab, Caroline Charles, yung mga taong nagre-rehab na addict dati, alam nyo kung sino mga nagpapalakas ng loob nila ngayon? At tumatay yung inspirasyon nila? Yung mga taong dati ring addict pero naging maayos na. So, ibig sabihin, may pinagdaanan ka sa buhay mo because you will touch someone's life in the future. You will be able to inspire other people and at the same time, encourage them to be a better person like who you are today. Hindi dahil sinasabi mo na madaling magbago, madaling i-improve yung sarili mo. That is because ikaw mismo na-encounter mo yung naranasan nila and na-overcome mo with the help of the Lord. Diba? Kaya sinasabi dito na may mga nangyayari sa buhay natin hindi para pahirapan tayo or suklian yung mga nagawa natin hindi maganda in the Kahapon past. din yun Pero natin. kundi para ma-glorify natin si Lord. At minsan para makilala din natin si Lord. Kasi minsan hindi natin nare-realize kung gaano ka-powerful si Jesus or ka-powerful si God kung hindi natin siya mararanasan, di ba? So, napaka-importante na maranasan mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo para ma-share mo rin siya sa ibang tao. Kasi minsan, hindi mo masasabing masarap ang lollipop or matamis ang lollipop kung hindi mo siya natikman. Diba? So, paano mo i-share tong lollipop na to, sasabihin mo sa ibang tao, masarap tong lollipop na to, kung hindi mo pa naman talaga siya natitikman. Diba ang hirap magbenta ng bagay na never mo pa talagang nagamit. Tapos sasabihin mo na, maganda to, matibay to, tapos hindi pa naman talaga nagamit. So, para ka nagsisinungaling. So, ganun din sa pag-share ng salita ni Lord. Never mo masishare si Lord with passion, with honesty, kung hindi or never na paramdam ng Panginoon sa iyo yung kabutihan niya at yung pagmamahal niya. Kaya sometimes we go through challenges in life because it's a part of the process. Kailangan makilala natin ang Lord. Kailangan maramdaman natin kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano siya kabuti sa buhay natin para ma-glorify natin siya sa ibang tao. Naiintindihan?
And yung sinasabi naman dito ni Daddy na, oo, Jesus is the light of the world. Pero ang sinasabi niya dito na while it is morning, parang while it is day, we have to keep working. Kasi nga, parang feeling ko lang naman na hindi naman ako 100% pa, 100% sure dito. Pwede tayong i-correct ng mga mas magagaling sa Bible dyan. Parang yung sinasabi dito ni Lord, or ni Jesus is, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Feeling ko yung day na sinasabi niya is yung mga panahon na andudoon pa siya. Nabuhay siya. Ito naman, night is coming. Di ba? Night is coming kasi parating na yung pagkamatay niya. Mamamatay siya, alam niya. Night is coming when no one can work, sabi niya. Di ba? So, dapat nag-grieve yung mga tao. Parang ganon. While I am in the world, I am the light of the world. Ito maganda to. While I am in the world, I am the light of the world. Di ba sabi sa sabi ang encouragement sa atin palagi ng Bible is to be like Christ. Di ba? Kaya tayo nagbabasa ng Bible and patuloy natin tong i-apply sa buhay natin kasi para maging Christ-like tayo. Di ba? Maging katulad tayo ni Kristo in a way. Di ba? Mahirap pero with God's process, magagawa natin yon. Basta makikinig tayo sa Diyos at magtitiwala tayo sa Diyos. So, sinasabi dito, while I'm in the world, I am the light of the world. Sino nagsabi dito? Sino nagsalita dito? Si Jesus. So, if we are to be Christ-like, diba? We are called to be Christ-like. So, dapat, sasabihin din natin to. While I am in the world, I am the light of the world. Alam mo namang napaka-dark na ng mundo ngayon sa dami ng mga bagay na hindi magandang nangyayari. Then be a light into that darkness. Diba? At least, kung lahat na ng mga kasama mong masasama, ikaw man lang ang maging mabuti. Makitaan ka man lang ng kabutihan sa puso mo, pagmamahal sa puso mo. Diba? Sabi, huwag mo ang gagayahin yung mga bagay na nasa paligid mong alam mong hindi tama. Gawin mo kung ano yung mabuti at magpapasaya sa Panginoon. Okay, so be the light of the world while we are still living.